Hello po sa inyong lahat at magandang gabi po sa inyong lahat at naway pagpalain po kayo ng Panginoon at tayo ay mag-uumpisa naman po na magbasa ng mula sa aklat ng Genesis at chapter 38 na po tayo at tayo po ay magpapatuloy hanggang chapter 50 po ito at hindi po tayo nagkakaroon ng oras ng dahil sa busy po sa work po. At bago po tayo mag-umpisa na magbasa po, ay tayo muna po manalangin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespass as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. At nangyari ng panahong yaon na humiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nagdaan sa isang adulmeta na pangalan na Hera. Ay nakakita roon si Judah, ang anak ng babae ng isang Kananeo na tinatawag na Sowa, at kinuha niya at ang kanyang sinipingan. At naglihi at nanganak ng lalaki at itinawag niya ang kanyang pangalang Er. At naglihi uli at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Unan. At muling naglihi at nanganak ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Sela. At si Judah ay nasa Chiseb nang siya'y manganak. At ipinag-asawa ni Judah si na kanyang panganay at ang pangalan niyang Tamar. At si ay panganay ni Judah ay naging masama sa paningin ng Panginoon at siya'y pinatay ng Panginoon. At sinabi ni Judah kay Unan, sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa at ipagbangon mo ng binhi ang iyong kapatid. At nalalaman ni Unan na hindi magiging kanya ang binhi at nangyari na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid ay pinatutulo niya sa lupa nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama na paningin ng Panginoon at siya'y pinatay rin naman. Na magkagayoy sinabi ni Judah kay Tamar na kanyang manugang na babae, manatili kang bao sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Sila na aking anak, sapagkat sinabi niya, marahil ay hindi siya mamamatay ng gaya ng kanyang mga kapatid, at yumaon si Tamar at tumahan sa bahay ng kanyang ama. At nagdaan ang maraming araw at namatay ang anak na babae ni Sowa na asawa ni Judah, at nagaliw si Judah at umahon sa Timna sa mga manggugupit sa kanyang mga tupa, siya at ang kanyang kaibigan si Hera na Adullameta. At naibalita kay Tamar na sinasabi, narito ang iyong biyanang lalaki ay umahon sa Tema upang pagupitan ang kanyang mga tupa. At siya ay nag-alis ng suot pagkabao at nagtakip ng kanyang lambong, at magpatakip ay nabuo sa pasukan ng Inaim na nasa daan ng Timna, sapagkat kanyang nakikita na si Sela ay malaki na at hindi pa siya ibinibigay na asawa. Nang makita siya ni Judah ay pinalagay siyang pantutot, sapagkat siya ay nagtakip ng kanyang mukha. At lumapit sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, narito nga ipinamamanhik ko sa iyo na ako'y pasipingan mo sa iyo, sapagkat hindi niya makikilala ang kanyang manugang. At ang kanyang sinabi, anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin? At kanyang sinabi,
Padadalan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kawan at ang kanyang sinabi, bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa maipadala mo? At kanyang sinabi, anong sangla ang ibibigay ko sa iyo? At kanyang sinabi, ang iyong singsing at ang iyong pamigkis at ang tungkod na dala mo sa kamay. At kanyang ipinagbibigay sa kanya at sumiping sa kanya at siya'y nagdihi sa pamamagitan niya. At siya'y bumangon at yumaon at siya'y nagalis ng kanyang lambong at isinuot ang mga kasuotan ng kanyang pagkabaw. At ipinadala ni Juda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan na Adulameta upang tanggapin ang sangla sa kamay ng babae tatapat hindi niya nasumpungan. Nang magkagayoy kanya itinanong sa mga tao sa dakong yaon na sinasabi, saan nandun ang patutot na nasa tabi ng daan na inaim? At kanilang sinabi, walang naparitong sinumang patutot. At nagbalik siya kay Juda na sinabi, hindi ko nasumpungan. At sinabi rin naman ng mga tao na dakong yaon na walang naging patutot rito. At sinabi ni Juda, pabayaang ariin niya. Baka tayo'y mapahiya, narito aking ipinadala itong anak ng kambing at hindi mo siya nasumpungan. At nangyari na pagkaraan ng 3 buwan, humigit kumulang ay naibalita kay Juda na sinasabi, ang iyong manugang na si Tamar ay nagpatutot at narito siya'y buntis sa pakikiapid at sinabi ni Juda siya'y ilabas upang sunugin. Nang siya'y ilabas ay nagpasabi siya sa kanyang binan, sa lalaking may-ari ng mga ito ay nagdadalang tawa ko. Ang kanyang sinabi pang, ipinamamanhig ko sa iyo na kilalanin mo kung kanino ang mga ito at singsing ang pamigkis na ang tungkod. At nangakilala ni Juda at sinabi siya ay matuwid kaysa akin.